Ayan, so hello, massive shout out to everyone. Once again, welcome to Arlene Israel Vlogs. Ayan, so our topic for today is, ito na nga mga kapatid. May nagtatanong kasi every time na nagla-live ako or may nag-PPM sa akin sa inbox ko, how to apply in Israel. So, as of now guys, for the meantime, ngayon po ay sarado ang hiring ng Israel. So, ang kinukuha nila is around some Nepalese or Indians, something like that. So, paano ba talaga ako nakarating dito sa Israel? Unang-una ay noon open ang hiring sa Israel. 2007 po ako dumating dito. So, ang first na gagawin mo ay pupunta ka sa agency. You have to go to agency. Ayan, isubmit mo lahat ng requirements na hinahanap nila sa'yo. Yan naman ang talagang gagawin natin first of all. Pupunta ka sa agency, tingnan mo na iyon ay talagang under sa POEA at iyon ay registered agency. So, ganun nga ang ginawa ko mga kapatid. Pumunta ako sa agency, tapos isasubmit mo lahat ng mga hinihiling nilang requirements. So, after mong isubmit lahat, ayan, noon kasi ay may 1 month kami training. Meaning, kailangan mong pag-aralan ang mga basic Hebrew. Hebrew means yung mga salita ng mga Israeli. So, kailangan mong pag-aralan yung mga Hebrew word, kung ano yung mga dapat gawin. Ituturo nila sa iyo yung paano mag-alaga ng matanda, from wheelchair to bed, and from bed to wheelchair, paano sila paliguan, yung mga caregiving Pero ngayon yata mga kapatid is ang hinahire nila dito sa Israel is yung mga under TISDA na or mga nurses, midwives, something like that. Pero noon kasi ay open yon, ang open sa lahat. Ngayon is, I don't know, parang ang kinukuha nila ngayon ay yung talagang may alam sa caregiving sector. So, as of now mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang Israel ay close hiring pa. For the meantime, hindi muna sila nag-hire ng mga Filipinos from Philippines. So, ngayon mga kapatid ay, ito nga, ano ang mga work dyan, ano mga ginagawa dyan. As usual, caregiving, mag-aalaga ka ng Alzheimer, mag-aalaga ka ng dementia, mga ganon. So, now mga kapatid ay, depende naman yon. So, kung halimbawa ikaw ay caregiver at may time kang mag-part-time, you can go outside, kagaya ng ginagawa ko ngayon. So, ang ginagawa ko ngayon ay nag-aalaga ako ng 18 years old na autistic. So, habang nasa hostel siya or nasa school, tapos na ang trabaho ko sa amo ko, I can go and find for a part-time job. So, pero delikado po yun. Not allowed yun sa Israel. Kasi ang nakalagay sa passport mo, your visa is for caregiver sector only. So, hindi yun allowed. Kailangan mong mag-ingat masyado. Pero, sa awa ng Diyos mga kapatid ay at least naman, habang naglilinis, may awa naman ang Diyos. Kasi ang intention ko is kumita ng extra income para may maitulong ako sa mga mahal ko sa buhay. So, ngayon mga kapatid, dadalhin ko kayo doon kung saan ako ay naglalakad, dumadaan, naglilinis, chichiburichi. Ayan. So, see you there guys. Thank you so much and see you there. Ayan. So, ito na nga mga kapatid. Ayan, kagagaling lang natin sa ating kuskus, mga kakuskus. Ayan. So, palagi na lang ganyan yung natin kasi dito sa Israel wala ka namang ibang ginagawa kundi magkuskus na lang ng magkuskus araw-araw. Walang mga ibang activities. So, ganyan na lang palagi ang nakikita natin sa ating vlog. Charot. So, time check po dyan mga kapatid is around 5:40 p.m. Israel time. So, kaya medyo madilim-dilim na rin. So, katatapos ko ng aking sideline doon sa sentro. So, dito ako dumaan sa highway para makita ko tong ibang daan na to. So, gumamit ako ng, Waze ba yun? Para makita ko yung ibang way pa uwi sa aking work.
So, galing ako doon sa sentro. So, dito ako dumaan. So, ganyan nga mga kapatid ang work dito sa Israel. Kapag masipag ka, you can earn money. You can do lots of part-time job. Pero kapag takot ka, ayan, at loyal ka sa amo mo, at ayaw mong gumalaw, pwede ka namang makuntinto ka lang sa 1 month na sahod mo. Pero sa akin kasi, it's not enough. So, yan ang ginagawa ko. Umiikot ako, pag may time talaga ako, kailangan ko talaga magtrabaho kasi not enough yung sahod ko. So, yan na nga mga kapatid. So, ito na ang way natin pabalik sa work. Galing ako doon sa isa kong amo kung saan ako nagtatrabaho. Ganyan po ang Israel. Israel is one of the richest country. Kaya, yung mga surrounding Arab countries, hindi ko alam kung kung bakit gusto nilang kainin itong Israel. Napakaliit naman na country itong Israel. Pero sa loob ng Israel, it's very siya talaga, milagro ang lugar na Israel. Ang alam mo, maliit lang yung country na Israel, pero dito sa loob ng Israel, they are building their nation successfully and stronger. Binibuild talaga nila yung yung nation Israel. Kaya palagi nilang sinisecure ang security ng Israel. Kasi alam naman natin ang history, guys, no? Israel is the apple of God's eye. So, Israel, yan ang lahat ng mga mata ng mga surrounding Arab countries ay talagang gusto nilang kainin tong Israel. I don't know why, pero gusto nilang kunin din yung ang gusto nila, yung mosque kasi nila ay nandoon din sa capital city of Jerusalem. So, gusto din ang sabi nila is sa kanila daw ito. At ang Israel naman is how come Israel nasa Israel nga yung Jerusalem. So, yan nga ang hidwaan ng mga kalaban at ang mga Hudyo. So, every time they are securing their country, binibuild nila mas lalo yung mga military forces. Yung ang lugar nila ay it's being progressive. Pero wag kayo, charot. Ang mga Israel ay ang mga Hudyo ay talagang Hudyo. Hudyo comes from the word Hudas. So, hindi sila, may mga Israeli na they are very open, yung bukas yung palad nila, pero talagang mga Hudyo ay super super kuripot sila. Ayan, so time check tayo, guys. Almost madilim na, kaya ayan, sunset na ang nakikita natin sa ating daan. Ano bang mas gusto ninyo mga kapatid? Sunset o sunrise? Ayan, sunset. Sunset, that's it represents na sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, at the end of the day, at least you survive. Nakaka-survive naman tayo. Kaya, yung iba, mas pinipili nila yung sunset kisa sunrise. Sunrise, rise and shine again. Sunset, okay, it's okay. The day is over. Let's take a rest, di ba? And thanks God for the strength sa araw-araw na binibigay nila sa ating mga OFW. Kahit papaano ay we survive the whole day. At least nakasurvive tayo at ito na nga, nagagawa natin yung trabaho natin kahit nahuhumsik tayo, gusto na papagod, gusto na nating umuwi. But we choose to keep pressing forward kasi nga may naghihintay na obligasyon sa Pilipinas. So, what to do? Ganyan talaga ang buhay. We need to work. Life is not like a strawberry na sabi ng mga Hudyo. Ayan, so napakaganda ng lugar na ito. One of the best country and one of the there's nothing like Israel. Israel is one of the best place. Kaya yung mga almost Filipinos ay
They chose to be in Israel, pero mahirap kasi financially. Ang binayaran ko po dito sa Israel, yung pumunta ako dito, is almost 350,000 yung placement fee. Without yung mga gastos mo, for almost 6 months ako nag-apply, pabalik-balik sa Manila. So, umabot ako ng around 800,000 sa pagpunta dito. Not including pa dyan yung mga interest, kasi kapag hiniram mo yung pera, syempre nag-i-interest yan. So, dumami ng dumami. So, sa awa ng Diyos, I paid that for almost 2.5 years naman, kahit may interest. At sa tulong at awa ng Diyos ay nakuha ko din yung iba para sa part-time. So, ayan na nga mga kapatid. Thank you so much. Next time again.